Sa ibang balita, babalik sa kanilang misyon sa Golan Heights ang 21 Pilipinong peacekeepers na hinostage ng mga Syrian rebels sa Golan Heights. Ito ay matapos ang kanilang medical check-up at debriefing kasunod ng paglaya sa kamay ng mga rebelde. May report Pag-Ibitan. Sumailalim na ang 21 UN Filipino peacekeeper sa medical check-up at security debriefing na itinakda matapos i-turn over ang mga ito ng Syrian rebels sa security patrol sa Saburgo sa Jordan. Base dito, well-shaped at nasa mabuting kalagayan ang mga sundalo. Nakatakda namang sumunod na isailalim sa post-traumatic and psychological test ang mga sundalo. Nagpapasalamat ang pamunuan ng AFP at ang mga kaanak ng mga peacekeeper sa naturang pagpapalaya. Hiling ng mga kaanak, sana raw ay mabigyan ng bakasyon ng mga sundalo. Paglilinaw naman ng AFP, maaari silang bigyan ng bakasyon, pero depende ito sa rekomendasyon ng kanilang battalion commander at mismong UNDOF. 2 beses na kasing na-woodwork yung kanilang pagkaka-release sa kanila. Ang na-find out natin is that naging konsiderasyon yung kanilang safety and security nila. 2 araw na mananatili sa aman ang mga sundalong Pinoy, saka sila ililipat sa UNDOF headquarters sa Golan Heights. Pagkatapos ng mga procedures at pagsasaayos ng mga travel documents, pauwi sa kanilang headquarters. Minamahal ang naturang pag-uwi sa headquarters ng mga sundalo upang makausap na rin nila ang kani-kanilang mga pamilya. Yung communication na nandun po sa headquarters nila sa Israel. But still, umaasa sila na anumang oras ay makatawag na yung mga asawa nila. Gayunman, wala umanong indikasyon na pauuwiin ng mga sundalo dahil tumatagal ang isang peacekeeping mission ng may 6 hanggang 9 na buwan. Nobyembre 2012 nang ma-deploy ang mga sundalo sa lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pag-Ibitan.